5 kayo. Sige, mamaya na ako mag-check ng attendance. Okay, so let's start. Mamaya na ako mag-attendance ha. Nakikita na yung screen. Pa-confirm lang ako. Okay, so after ng prelim exam, nakapag-trace na kayo. So doon is na-practice nyo yung paggamit ng pen tool and also pag-add ng colors, trace ng shapes, saka yung fill and stroke ng shapes. So after that, since na meron na kayong skills, sana meron, sa pagte-tracing. So ang next na gagawin nyo naman is ito, yung perform logo tracing. So sa Google Classroom, baka meron na. 4C, tama? 4C ba to? 4C nga. Ano? Uy! Late. Late ka na. Nakapag-request ka na? Oo, hindi na. Napasa mo na. Kaso ano pa raw yung bayad daw sa pagka-bid. Oo. Minute lang Kaya mo. Meeting ka. Oo. Saglit lang to. Okay, so sa classroom nyo is meron na dong image na dito. Nagagawin, so tatlo siya. Hindi ka naman kita dyan eh. Hindi ang kita dyan. Meron dyan tatlong image na kailangan nyo lang i-recreate. So, bali ang mangyayari is kayo, since na may skills na kayo as visual graphics designer, merong client na magpapa-recreate ng logo sa inyo. So, download nyo lang ito. Yun nandito. Tapos, once na na-download na, ito na siya. I-zoom ko lang para mas malaki. So, dito sa ating first image, so yung client request niya is, I only have scanned copy of our business card left. Could you please recreate the logo as a vector? So, meaning, kailangan gayahin natin siya using Adobe Illustrator kasi vector-based nga yung kailangan niyang i-request. Kasi saka yun din naman yung application na kailangan nang gamitin kapag mag-create ng logo. And then please also create a version that isn't pastel, but rather more futuristic, corporate in color. So yan. So in this case, kailangan yung i-recreate yung logo nila. And then kailangan nyo daw palitan yung kulay. So yung mga futuristic colors yung kailangan natin siyang palitan. Okay, so syempre magbubukas kayo ng AI. Ito yung output nyo is hindi na kailangan i-record. Tatlong corporate logo lang naman to. So yan. Pwede nyo siyang i-drag and drop doon sa AI natin. Yan. Para at least matrace natin. Okay, and then lock, syempre, para hindi natin ma-accidentally magalaw yung image natin. Okay, so magre-recreate. So it depends on you kung anong tools yung gusto nyong gamitin. So ayan, gaya niya, nakikita nyo, kapag zoom in natin siya, sobrang pixelated na yung logo nila o yung image. So kailangan talagang i-recreate. Okay? So, unahin natin yung bilog. Hindi ko tatapusin to. Kukunin nyo lang yung mga shapes. Yan. So, syempre may bilog tayo and then meron naman tayong ellipse tool. Mag-add lang ako ng new layer pala. Tapos, hindi ko kailangan ng outline. Kasi, as you can see, walang outline yung mga ititrace nyong mga shapes mamaya. So, paano gagawin yung kailangan palabasin natin to and then tanggalin natin yung outline. Tapos, puti lang naman siya. Medyo may kulay ng konti. Pero papalitan nyo din naman siya. Gaya nga ng sabi dito sa instruction is futuristic color yung ipapalit nyo. Okay, so set aside muna dyan. Tapos, kapag magte-trace, ito, polygon shape siya, pwedeng mag-triangle or pinakamadali, gamit ulit ng pen tool. Trace nyo lang ulit yan, ganyan. So, hindi natin kailangan i-bend, straight line lang yung mga gagawin.
So again, sinobrahan ko ulit. Ha? Bakit? Kasi pwede ko siyang gamitan ng shape builder tool. Ayan. Para at least hindi na tayo mag-curve ng line papunta dito. So para sakto yung yan. Diba? Nakukuha ba? Tapos, pagka gusto nyo palitan ng kulay, ang sabi is futuristic. So, since kung walang idea kung ano ba yung mga kulay niyan, so syempre, mahirap din naman mamili dito sa mga color palette na nandito, pwede tayo mag-search sa Google. So, ano ba yung mga futuristic color na yan? So, pwede yun na rin yung maging basis nyo para sa pagpapalit ng color. Yan. Kahit ano dito. Tapos, pwede ba natin i-copy image? Tapos, paste natin. Yun, pwede nga. Ulitan na lang natin. No? At least, meron na kayong pagbabasihan ng kulay. So, for example, itong shape na to is, gusto nyong gawin ganitong kulay, yung pula. Eyedropper tool lang. Yan. Okay? Malinaw dito sa first natin. M1 hanggang M3 pala dapat. Nandiyan pa ba kayo? Sagot nga. Wala, walang sumasagot to. Tigil ko to. Yes, sir. So, since na tatlong logo yan, tatlo yung gagawin nyo ha. So, once finish, meron na akong output dito. Ito, parang ganyan. So, ito na yung finished output. Okay, lagyan nyo lang ng file name na, since ito yung una, yun yung M1 gagamitin nyo. MA1 pala, sorry. Tapos, upload. Lagyan nyo ng pangalan ha. Upload doon sa Google Drive folder. Okay, next, doon naman tayo sa susunod. Ito naman, so ang client request natin, this is our logo from a brochure. Could you please recreate it? We will need a vector so we can resize as needed. Please make sure the font is as close to the original as possible. So dito is medyo madali lang. Kailangan nyo lang mag-create ng rectangle. Tapos, yung font style is dapat pinakamalapit daw dun sa ginamit dito sa logo na to. Kunin lang natin yung kulay ng black. Tapos, tignan na lang natin kung ano ba yung pinakamalapit na font style. Sprout. Siguro ito, pwede na to. Malapit na rin siya. It's up to you kung anong font style pala yung gagamitin nyo. Tapos, kulay white siya. Natin dyan. Tapos, text ulit. Type natin Sprout. And then, syempre, yung letter P, wala tayong makukuha font style na ganyan. So, ang kailangan dyan is, yung pa ng T, ito-trace natin siya. Size. Siguro mas maganda kung pag-iwalayin natin. Hindi ko na masyadong isasakto ha. Tapos yung kulay, hindi ko lang yung S, is dapat eyedropper tool gamitin ulit. Tapos kunin natin yung kulay. Same as this one. Yan. So itaside nyo muna. Tapos i-trace nyo. Pen tool ulit tayo. Ayan. So as you can see, kapag nag-zoom in, makikita nyo na yung image is lumalabo or nagiging pixelated.
close. Okay, close na natin yung pot. Okay, kulay green din naman siya. Nakuha natin yung kulay. Tapos, meron siyang parang leaves dito. Gawan lang din natin to ng tracing. Mali ang kulay niya. Ganito. Tapos, trace lang natin siya. Kumain ka na ba, Koy? Kumain na ako eh. My God. Gagawin natin. Tapos, kulay ay medyo dark. So, yan. Tapos, arrange lang natin siya dyan. Ayan. Okay na bahala mag-arrange. So, tapos, kagaya niya kanina, hindi ko pinakita sa inyo yung mag-export. Pag mag-export kayo ng logo lang, pwede nyo ilagay kahit saan, kahit hindi mismo sa artboard. Select nyo lang, tapos file export. Export as JPEG. See? Uy, show mo yung ano. Mali, teka. Export selection pala dapat. Mali ako. Dito kayo, para yung selection lang yung may export. Sorry. Ayan. Ay, walang location. Na lang. Ayan. Para yun lang yung may export niya. I-arrange na lang ha. Pero meron na akong final output niyan is ito. Ayan. Parang ganyan. Ito yung magiging MA2 nyo. Tapos, yung huli natin, itong client request number 3, MA3 to ha. We like this old logo of ours, but we are moving to a more corporate image. So, could you please copy this logo as a vector? And then add down ang necktie to the person para maging corporate look yung logo nila. So, ganun lang din. Pwede kayong gumamit ng tracing since yan may bilog. Ito na yung final output niya. Lalagyan nyo lang ng necktie. Okay, ito yung magiging MA3. Yan. So, bali tatlong activity yung gagawin nyo. And then, gawin nyo siya next week kapag nag-face-to-face na time. So, this is recorded naman. So, para pagka dating nyo next week, is pwede nyo balikan. Ilalagay ko ulit sa Google Class. Okay, na-gets ba? Ako, wala na naman sasagot. Hindi pala naka-record ko. Po. Record.